Mga karangkada, live traffic update tayo muna mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens, magkabilang side to ha. Ito yung traffic situation sa EDSA Guadalupe, yun sa kaliwang bahagi ng inyong mga screen. Yan yung northbound, yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati at papasok ng Mandaluyong papunta ng Quezon City area. Rush hour ngayon, kaya mabigat ang daloy ng trapiko ngayon. Doon sa dulo ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Mandaluyong at papasok ng Makati at papunta ng Pasay. Medyo mabagal din ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Kaingin. Sa mga hindi familiar, ito yung nasa gitna ng Congressional at Balintawak. Ang nakikita nyo sa kanang bahagi ng inyong mga screens, yan yung galing ng Kamanava, galing ng Balintawak at papunta dyan sa may Congressional at North Avenue. Medyo masikip din ang daloy ngayon ng trapiko dahil nga rush hour ngayon. Yan yung southbound lane ng EDSA. Samantalang nandun sa dulo ng inyong mga screens, yan naman yung northbound lane ng EDSA Kaingin. So yan yung mga galing ng North Avenue at papunta ng NLEX at Kamanava, which is, yun nga, mabagal din ang daloy ng trapiko. Iha-harmonize o ihahambing ang mga nagtatanong. August 6, 2025, Miyerkules, D-Day o Debate Day sa Senado at inaasahang pagbobotohan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung game over na o aarangkada pa. Ano kaya ang mga latest sa Senado? Mamaya aalamin natin yan live. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mayor sa Pampanga, arestado dahil sa umano'y 80 million pesos na suhol. Bangkay ng babaeng dinukot, nakitang palutang-lutang sa dagat. Babae na nag-viral matapos dumura sa lagayan ng holy water sa simbahan, nagsalita na. Kamara, hinamon ang Senado na ituloy ang impeachment case kay VP Sara Duterte. I want to get out of the way is that we are still friends, we still have At social media star Bretman Rock, kinumpirma ang breakup kay Justice Fester. Sinimula ni Senator Rodante Marcoleta kanina ang debate sa Senado tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang motion na ibasura ito. Alamin natin na ang latest mula sa Senado. Naroon si PRTV News correspondent Zandro Ochona. Zandro, naku, ano nang update dyan? Exciting. Ninya, inisa-isa ni Senador Rodante Marcoleta ang mga dahilan kung bakit tingin niya ay dapat huwag nang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang privilege speech, binigyan diin ni Marcoleta na mismong ang Korte Suprema na ang nagsabi na wala silang jurisdiksyon sa impeachment. Sumentro rin anya ang desisyon ng Korte Suprema sa mga prosesong kailangang isinagawa ng Kamara at base rin sa desisyon ay sumuway anya ang Kamara sa tinatawag na one-year bar na itinakda ng saligang batas. At ang bilang niya, 4 ang impeachment complaint laban kay Duterte. Ilang beses ding nabinbin sa Kamara ang 4 na inihaing impeachment complaint, kaya anya ay paglabag ito sa mismong mga panuntunan ng Kamara. Pero kwestiyon ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang desisyon ng Korte Suprema. Git niya, tila inamyendahan nito ang saligang batas at inalis ang pangatlong paraan ng impeachment na isinagawa ng Kamara. Git niya kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Para saan pa raw ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court noong 19th Congress, pagsusukat ng robe at pagpapadala ng summons kung hindi rin matutuloy ang impeachment trial. Nagmosyon din siya na ipagpaliban na muna ang pagboto kung i-dismiss ang impeachment. Bago pagdesisyonan ay binigyan ng pagkakataon ni Senador Panfilo Lacson na magbigay ng saloobin at ng parliamentary inquiry. Git ni Lacson, wala sa kanilang rules kung may kapangyarihan sila na dinggin ang motion na i-dismiss ang impeachment.
Para naman kay Senate President Cheese Escudero, wala silang jurisdiksyon bilang maging isang impeachment court. Ayon na rin yan sa desisyon ng SC. Tanong naman ni Senador Kiko Pangilinan, hindi ba nila ilalaban ang kanilang kapangyarihan na maupo bilang impeachment court? Git naman ni Senador Alan Peter Cayetano, wala silang dapat pagdesisyonan dahil void ab initio o simula pa lang ay wala silang jurisdiksyon. Sa ngayon niya ay hindi pa tapos ang debate at hindi pa rin sila nagbobotohan. Yan yung aabangan natin maya-maya, Ninya. Balik sa inyo. Zandro, ganito, si Jekto. Zandro, tatanong ko lang, pati yung pagbobotohan, kung ano yung pagbobotohan nila ngayon, hindi pa rin ba na pagde-decide is either susundin yung desisyon ng SC or itutuloy yung impeachment trial or kumbaga, iintayin nila muna yung motion for reconsideration. Yun ba na pag-usapan na kung anong klaseng botohan yung gagawin ngayon? Alam mo, yan nga yung ipinunto ni Senador Cayetano kanina dahil nga importante na mahimay kung ano ba talaga yung kanilang pagbobotohan dahil babalikan din ng pagkakataon at ng kasaysayan kung ano yung kanilang magiging pagdesisyon at para maging klaro ay kailangan malinaw kung i-dismiss ba o susundin nila yung maaari rin kasing hindi na sila kumilos sa JEC maaring dahil nga ipinag-uutos na ng Korte Suprema na wala silang jurisdiksyon, maaaring hindi na rin sila kumilos at magbotohan pa. Pero ayon nga kay Senador Cayetano, kailangan maging malinaw kung ano yung kanilang pagbobotohan. Sa ngayon, ay yun pa rin yung kanilang tinatalakay, Jack. Kasi yun nga, narinig ko, Sandro, dahil nagsalita din kanina si Senator Bato de la Rosa, parang sinasabi niya, kinekasyon, teka, ang alam natin, na pagkasunduan natin ay dalawa lang yung pagbobotohan. Tama ba yung pagkakarinig ko doon sa punto kanina ni Senator Bato de la Rosa? Tama ka, Jack, kasi nagkaroon na rin sila ng caucus, supposedly na pag-usapan na nga, at ilang beses na rin na-move hanggang sa ngayong araw ngayon na pagkasunduan na magkaroon na ng pagpapasya kung kanilang i-dismiss nga itong impeachment. Pero marami nga kasing issue, like yung paghingi ng MR, yung naging desisyon ng Korte Suprema, yung pagsasubmit ng motion for reconsideration ng Kamara, at even yung paghiling ng Korte Suprema doon sa side naman ni Vice President Sara Duterte. So sabi nila, baka kasi magkaroon din ng pagbabago sa isip at desisyon ng Korte Suprema, at yun yung mainam sana na hintayin muna nila. Pero hanggang sa ngayon nga, yan pa rin yung kanilang pinagdedebatihan kung ano yung kanilang pagbobotohan ngayong hapon. Oo, so hindi pa rin malinaw, kasi pwedeng postpone muna. Teka, hintayin natin. And that could take, sabi nga, at least, it could take 10 days even. Depende kung kailan sasagot si VP Sara, di ba? Sabi up to 10 days, from the moment na nilabas siya ng Korte Suprema. Pero, Zandro, lahat ba ng senador ay magsasalita ngayong hapon or pwedeng hindi magsalita? Oo, ang binigyan kanina ng pagpapasya ay kung papayagan si Senador Rodante Marcoleta yung mga gustong magsalita kasi nga privilege speech ito privilege speech itong nagaganap at nagkaroon lang ng motion sa dulo ng kanyang talumpati itong si Senador Marcoleta na yun nga yung kanilang pinag-uusapan hanggang sa ngayon. At kanina nagsalita na rin si Senator Risa Hontiveros. Ngayon nagsasalita si Senator Kiko Pangilinan. Dun sa punto ni Senator Risa, parang nagdedebate sila kanina. Sabi kasi ni Senator Marcoleta, wala raw nag-reverse na unanimous decision sa Supreme Court na kinukontra ni Senator Risa Hontiveros. So parang hindi pa rin na-settle yun, Oo, kasi nga ang sa tingin din nila ay parang mga speculation yung kanilang pinag-uusapan ngayon. Parang hinuhulaan nila kung ano yung magiging desisyon, maging final na pag-desisyon ng Korte Suprema. Pero ating din matatandaan, kalakip din kasi doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na final and executory na. So kaya maski sila ay pinagdedebatihan pa kung ano nga yung kanilang susunod na gagawin. Okay, Pati sila ay naguguluhan. Oo, naguguluhan. Kasi sa dami ng debate, Tama. Oo, pero ikaw, Zandro, sa tingin mo, magkakaroon ba ng botohan mamaya o ipagpapaliban at hihintayin yung desisyon ng Korte Suprema sa lagay ng sa takbo ngayon ng debate?
Nako, alam mo, mahirap din mag-speculate sa parte natin, Ninya. Kaya wait and see tayo kung ano ba talaga yung magiging pagpapasya ng Senado. Pero don't worry, babalik ako kayo kung ano yung magiging desisyon nila at kung magbobotohan na nga ngayong hapon. Sige, Sandro, papakawalan ka muna para makabalik ka muna Oo, doon para sa makinig hearing. muna At siya. mamaya, balitaan mo ulit kami. Yung latest update mula dyan sa Senado. Maraming salamat, Sandro Ochona. Samantala, natagpuang patay at palutang-lutang sa dagat ang hubad na bangkay ng isang beauty queen sa Leyte. Ang masaklap pa, nakatali ang kanyang kamay at paa. Binalutan pa ng tela at duct tape ang mukha ng biktima na dinukot noong July 31. May umaarangkadang balita sa FMR News Tacloban correspondent Jay Baryon. Nakahubad at palutang-lutang sa dagat ng Barangay Diit sa Tacloban City ang bangkay ng isang babaeng kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Nasa bloated state na po ito, hubad, dila nito is nakalabas na. May nakita rin po na nakatali yung kanyang lieg, saka kamay at saka yung paa. Yung mukha din po nito tinakpan ng itim na tela, ginalutan pa ng duct tape. Agad prinoseso ng soko ang bangkay. Ito ang itsura ng biktima nung nabubuhay pa. Siya si Aquin Aradaza, 35 years old, isang beauty queen at dating Miss Matag-Ob. Dahil sa mga tattoo ng biktima, kinumpirma ng kanyang pamilya na si Aradaza nga ang babaeng natagpo ang patay sa dagat. Base sa investigasyon, umaga noong July 31, huling nakita ang biktima sa kuhaan ng CCTV sa Barangay Valencia, Ormoc City. Makikita ang biktima na naghihintay ng masasakyan sa kalsada. Isang kotse naman ang huminto sa tapat ni Aradaza. Hindi gaanong maaninag pero may lumabas sa kotse at sa pilitang isinakay ang biktima hanggang sa natagpuan na itong babaeng patay na. Naplakahan naman ng mga pulis ang kotseng dumukot kay Aradaza at tinatrack na ito ngayon. Patuloy pang inaalam kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Jay Baryon, umaarangkada sa pagbabalita. Patay na ng matagpuan sa kanyang bangka ang isang mangingisda na pinaniniwalaang tinamaan ng kidlat habang nasa laot. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Pumalaot para sana maghanap buhay pero bangkay na ng matagpuan si alias Upaw kahapon sa baybayin ng Punta Engaño sa Lapu-Lapu City. Marami siyang paso sa katawan at gutay-gutay ang damit. Paniwala ng mga otoridad, tinamaan ng kidlat ang biktima. Ayon sa kanyang asawa, nagpaalam ang kanyang mister para mangisda ng alas 3 ng hapon. Pero nag-alala siya nang dumilim na at wala pa rin ang biktima. Mag-aalas 6 ng gabi nang may tumawag na lang sa kanya at ipinaalam na natagpo ang patay ang kanyang mister sa kanyang bangka. Nakaranas ng halos 1 oras na pag-ulan ang buong Metro Cebu kahapon ng hapon. Ayon pa sa mga residente, 2 beses ding namataan ang pagkidlat na pinaniniwalaang tumama sa biktima. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Arestado ang mayor ng San Simon, Pampanga matapos maaktuhan ng mga otoridad na tumatanggap ng suhol kapalit ng isang pabor. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa inyo, sa anumang hukuman, meron kayong karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi nyo kayang Hindi na nakapalag si Mayor Abunjo Esponsalan Jr. matapos damputin ng mga tauhan ng Intelligence Service ng NBI sa restaurant sa Clark Angeles City, Pampanga pasado alas 5 ng hapon kahapon. Huli sa akto sina Mayor Ponsalan at kanyang kasabwat na si Dr. Ed Ryan Dimla, kilala rin sa alias na Doc Yang, habang tumatanggap ng suhol kapalit ng inaasahang paborableng resolusyon mula sa lokal na pamahalaan ng San Simon. Ayon sa reklamong isinampa ng Real Steel Corporation, humingi umano ang alkalde ng kabuang 80 million pesos na suhol, 30 million bilang paunang bayad, at ang natitirang 50 million ay babayaran umano ng hulugan. Bukod sa alkalde at kay Dimla, inaresto rin ang mga security personnel ni Mayor Ponsalan matapos silang maaktuhang may dalang mga baril at bala. Isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga nasabing armas. Pasado alas 7 ng gabi, dinala na sa tanggapan ng NBI ang mga inaresto. Mahaharap sina Mayor Ponsalan at Dr. Dimla sa kasong paglabag sa
Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati na rin sa iba pang mga kaugnay na batas. Isa sa ilalim sila sa inquest proceedings sa mga susunod na araw. Dismayado naman si Pampanga Governor Lilia Pineda sa insidente. Hinimok din niya si Mayor Punsalan na magbigay ng pahayag para linisin ang kanyang pangalan. Basta ako bilang ina ng bayan ng Pampanga, hindi ko kinukonsente yung ganon. Hindi ko pwedeng konsentehin yung ganon. Ginagawa ko naman po lahat at saka ni Vice Gov kung ano po yung ginagawa naming pag-aalaga sa inyo, yung pagtulong. Pero dito po sa nangyari sa mayor nyo, nagulat ako, hindi ko po alam na bakit nangyari to. Hanggang sa mga oras na ito, sinusubukan pa rin ng aming news team na makuha ang pahayag ni Mayor Punsalan pero wala pang sagot kaugnay ng issue ang alkalde. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Bumagsak ang trust rating ni Vice President Sara Duterte pero ayon sa kanyang tagapagsalita, hindi naaalarma dito ang pangalawang Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Sa pinakabagong tugon ng Masa Nationwide Survey sa ikalawang quarter ng 2025, bumagsak sa 54% mula 58% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Ruth Castelo, hindi naaalarma ang Vice Presidente at tuloy lang ang kanyang trabaho. Itinanggi rin niya na malaking kontribusyon ng pagbagsak ng trust rating ay ang madalas na pangingibang bansa nito. We of course respect the survey. Okay lang po sa atin if that is their findings, and of course with that, kung totoo man yun o hindi, we have resolved to do better for the Office of the Vice President. Giit pa ni Castelo, mas hands-on pa si VP Sara sa mga programa ng kanilang opisina. Base kasi sa survey, humina ang tiwala kay VP Sara sa National Capital Region at Balance Luzon. Survey or no survey, pareho lang po ang trabaho natin. It's all in a day's work. Kung ano po yung mga kailangan namin gawin, yun lang rin po ang itutuloy natin. So, lahat po ng ginagawa ng Office of the Vice President, even the regular programs that we have, submitted sa kanya lahat ng report and then magko-comment siya dun sa report. Sa kabila ng rumurolyong impeachment case ng ikalawang Pangulo, nananatili pa rin ang moral ng OVP staff na magtrabaho. Of course, that's a standing order from the Vice President also, na whatever happens outside, whatever happens in politics, diretso lang, focus lang on the Office of the Vice President. Yes. Nauna rito, taliwas sa bagsak na rating ni VP Sara, tumaas naman sa 64% ang trust rating ng Pangulo sa buwan ng Hulyo mula 60% noong Abril. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Tumaas ang trust at performance ratings ng Kamara batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Ayon sa survey, mula sa 49% ay umakyat sa 57% ang trust ratings ng Kamara, habang ang performance ratings ay umakyat sa 55% mula sa 47%. Pero kabaliktaran ang nangyari sa Senado. Bumaba sa 49% ang trust ratings nito mula sa 57%. At ang kanilang performance ratings ay nasa 47% mula sa 53%. Ang data ay mula sa face-to-face interviews ng 1,200 tao sa buong bansa mula July 12 hanggang 17, 2025. Ang survey ay may plus-minus 3% na margin of error. Mas bigyang linaw nga natin itong resulta ng Okta Survey. Makakausap natin si Professor Ranjit Rai, Assistant Professor ng Department of Political Science, UP Diliman, at President ng Okta Research. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Okay, sir, ano po sa tingin nyo ang dahilan ng pagtaas ng trust and performance ratings ng Kamara at ang pagbaba naman ng Senado? So, maraming pwede maging factors niyan, no? Medyo unfair, although yan ang tingin natin mga kababayan, marami ho na maganda ang performance ng Senate. Ang Senate marami ho na ipasang importanteng landmark cases, laws, no?
and dealt with many issues na yung sa Karisguo. Very popular yung Senate noong fourth quarter ng 2024. Pero at kung survey ng April, medyo bumaba ng konti ang kanilang trust in performance rating. Ang kita namin malaking factor, no, among many factors, is really dynamic ng at ingay dahil sa impeachment case against VP Sara. Kasi itong survey nito, just after June, July 12 to 17 to, yung results, i-reflect niya, no, yung political noise dynamic yung June. Opo. Kahit na sa tingin ko personally unfair para sa Senate, ay yun na kasi naging negatibo ang image ng Senate after ni-remand yung impeachment case. Ngayon pinag-uusapan as we having this conversation. Very big issue ang impeachment. Sa survey, 8 out of 10 Filipinos want the impeachment trial to continue so that VP Sara can campaign. At mirrors ho yung pagtaas, no, ng House Speaker Martin Romualdez sa trust and performance. Tumaas rin ho yung buong House Representative. So, yan ho. On the other hand, bumaba yung kay Senate President. Pero, unfortunately, nadala rin yung buong institusyon, no? Kahit na alam natin very high performing yung ating performance ng ating Senado during the 19th Congress. So, I think yung mga major drivers, other reasons, pero yun yung nakikita namin primordial. Prof, ganito medyo hindi lang maganda yung linya nyo kanina, may mga parts na hindi malinaw. Pero ang sinasabi nyo nga, di ba meron tayo dating Okta Research Survey na sinasabi na dapat kaharapin ni Vice President Sara Duterte itong impeachment trial. So, itong pagdidili-dali ng Senate ay nakaapekto sa pagbaba ng kanila. Kumbaga, it translates doon sa pagbaba ng Senate na rating. Tama po ba? Yes, Prof, medyo hindi maganda. Baka dapat audio na lang mamaya. Try natin ulit. Pero yun nga, no? Tingin ko doon yun eh. Doon itong impeachment trial, lalo na ngayon, no, napaka-critical na ginagawa nila nagbobotohan. Ito talaga yung driving factor eh. Yung trust rating. Kasi maraming malaking percentage pa rin yung gustong matuloy yung impeachment trial, which is ang tingin ng iba ay dinedelay ng Senate, di ba? Then ito, nakikita mo na on the other side naman, yung Kamara is talagang tinutulak nila na matuloy yung impeachment trial na ito. Pero yun nga, mas maganda kung malalaman natin nga kay Professor Ranjit Rai kung ano yung naging basihan. Yung tsaka kailangan malaman natin yung din eh. I mean, per region. Yes. Tsaka even, ewan ko, age, is that a factor? Ayan, nasa linya na po uli natin si Professor Ranjit Rai. Professor, tama si partner Jack, ano po ba yung region, yung mga sinasabi natin na kung saan talagang kitang-kita mo na bumaba yung rating ng Senado at tumaas yung rating ng Kongreso? Medyo talagang mahirap baka yung location din na pero yun nga hopefully later makuha pa rin natin siya. Pero yun nga, by region, I'm sure magugulat tayo kung mataas bigla sa Mindanao, which alam naman natin na baluarte ng mga Duterte. Iba ang kanilang, iba doon, syempre alam natin, parang, ayan ang baluarte. And hopefully, magkaroon pa ng isang survey. Ito. After this, kaya maganda, very interesting. Try ulit natin. Last time, si Professor Ranjit Rai. Professor, naririnig niyo po ba kami? Talagang hindi, medyo mahina siguro doon sa lugar niya. Sige, try na lang natin, balikan ha. Okay, balikan na lang natin mamaya si Professor Ranjit Rai. Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aangkat ng bigas ng 2 buwan para mapalakas ang lokal na magsasaka. Yan ang report ni Kath Kahukom. Upang
lalong palakasin ang mga local farmers at produksyon ng bigas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw. Resulta ito ng pagkonsulta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng gabinete na kanyang isinama sa state visit sa India. Magsisimula ang suspensyon ng September 1 at tatagal ito ng 60 araw. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez na tiyak na hindi malulugi ang mga lokal na magsasaka lalo na ngayong panahon ng anihan. Naunang sinabi ni Agriculture Department ang pinagbasihan nila ay batay sa kanilang pagtaya sa domestic harvest. Inaasahan kasi ang dagdag pang mataas na stock ng bigas ng NFA. Kasabay nito, sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi rin panahon para pag-usapan ang taripa sa mga imported na bigas. Matatandaan na inirekomenda ng Department of Agriculture ang unti-unting pagtaas ng rice import tariff para mabalanse ang pangangailangan ng mga magsasaka at mamimili. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Humingi naman tayo ng opinyon ng Kamara sa mga iba't ibang issue na nangyayari ngayon. Makausap natin si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Ridon. Welcome ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, una-una siguro, Congressman, alam naman, kahit kami dito ay nakatutok sa Senado. Anong reaction nyo sa ongoing na sa Senate ngayon? Siyempre, antayin po natin yung magiging resulta nito pong debate na ito. Meron naman ho talagang aktual na poder. Ito pong Senado, dito po sa usapin po ng impeachment. So, antabayanan po natin yung magiging resulta po nito. Pero siyempre, sa bahagi po ng Kongreso, hopefully, hindi po ibasura ngayong araw po ng Senado. Ito po ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo't higit, meron pa rin naman ho tayong inaantay na motion for reconsideration mula po sa Korte Suprema. So kayo po bilang abogado, Attorney Terry, Congressman Terry, ano po ang masasabi ninyo doon sa kanilang mga arguments, sinasabi ni Senator Marcoleta na based on procedural, may mga hakbang na hindi sinunod ang Kamara, kumbaga parang simple lang, hindi nyo to sinunod o kaya kailangang ma-dismiss at ibasura ito. At yung sinasabi niya rin niya na wala pa raw sa history, according to him, na unanimous decision ng Supreme Court na na-reverse. Kumbaga parang isang miracle pag ni-reverse daw yung kanilang desisyon. Attorney Terry Ridon. Well, very important ho na maglinaw po tayo. Ang totoo naman ho, wala ho nga pinal pang usapin. Ibig sabihin, pwede pa rin ho magkaroon ng himala, mga kaibigan. So, very important po na pagkatapos po nitong lahat ng debate sa Senado, maganda ho nga talaga naman pong mag-antay-antay po ng kaunti, baka naman ho mapag-isip. Kasi sa dulo naman ho, pagka ho nag-maintain ang Korte Suprema ng kanila pong pagtingin, talagang pwede naman ho nga ituloy-tuloy na po ng Senado ito pong pagbasura nito pong impeachment proceeding po na ito. At lahat po tayo makakapag-move on at makakapag-focus po tayo sa February 2026 kung magre-refile man po ang Kongreso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. Ito na, may iba naman tayo, Congressman Terry. Anong reaction nyo ngayong member na kayo ng makapangyarihan na Quadcom version 2? Ano po ang magiging path natin? Ano yung mga priorities po natin? Sorry, paulit lang. Yes, Congressman, yun, bilang member ng Quadcom version 2.0. Anong reaction nyo po na napamiyembro kayo sa group na ito at ano yung magiging priorities po natin bilang miyembro ng Quadcom po? Hindi nag-ano dito. Okay. Yan po, Congressman. Medyo malinaw na po ba? Congressman? Yeah, can we repeat it again? Okay, sige po. Congressman, ang tanong ko po, dahil member na po kayo ng Quadcom 2.0, ano po ang reaction nyo na napabilang kayo bilang miyembro na po netong makapangyarihan ng committee na to? And at the same time, ano po yung magiging priorities po ng Quadcom 2.0? Muffled yung audio. Tensya na. Sige lang po. Paano kaya? Tatry natin ulit. Talagang mukhang nagkakaroon ng problema sa audio. We'll try again. Pero yun nga, kasi bagong member. Oo, well, nakita naman natin, ako going back to impeachment kasi yun yung talagang mainit na ngayon, inaabangan natin ngayon na parang meron ding
parts kay Congressman Terry Una, yung sinabi niya, baka magkahimala. Yes, Oh, di ba? malay ba natin? Yun nga sinasabi nga purely speculative lang daw yung mga sinasabi nga, yung sinasabi na ayaw niya na ni Congressman ni Senator Marcoleta na Yes. speculative daw. Pero just the same ganun din naman Speculative din lang nasasabi mo na hindi na, wala nang magbabago diyan, di ba? Speculation pa rin naman yun And Hindi also, natin alam. yeah. And also, we're just really waiting. Yung attitude ni Congressman Terry is that hayaan na natin sila. Sige, pagdebatehan nila at makapagdesisyon, whatever it is. Yes. Diba? Then that's that. Yun na yun. And then we will move on and then refile kung sakaling ma-dismiss sa February. Yes, Congressman, nandiyan na po kayo. Narinig niyo po ba ulit? Malinaw na po ba? Narinig ko kayo pero medyo nag-distort pa rin Okay, sige. I-try ko po ulit tanong yung kaninang question. Bilang miyembro po ng Quadcom 2.0, ano po ang reaksyon nyo? Quad. Opo, Quadcom po. Parang na ano tayo dito, nasusabotahe tayo. Kasi quad na yung pinag-usapan, Oo nga, buwang sa amin nga. Kanina din po Kanina sa rin interview din namin, hindi kami baka kami nakalagay dito na pang-block. Pero salamat dahil binagit po yun. Well, tama po, meron pong reformulated Quad 2.0 na pangungunahan po ng 4 po ng komite ng Kongreso, Human Rights, Public Accounts, Public Order and Safety, at Dangerous Drugs. No? So, titingnan po natin dito yung intersectionality nito pong Duterte drug war at ito pong case po ng missing sabongeros. No? Kasi syempre, alam po ninyo, nabanggit puro na parang isa lang daw po yung kill team. Dito pong sabongeros at yung pong mga sangkot dito po sa mga extrajudicial killings resulting from the Duterte drug war. So yan po yung actual na titignan po natin in the course of the investigation. And yung yung investigation nyo po doon sa Dolomite Beach ay kasama din po ba sa magiging priorities nyo po? Sorry, pakiulit ulit. Okay, Congressman, yung tungkol sa investigation nyo po, yung interesting po yun na sabi nyo, paiimbestigahan nyo yung Dolomite Beach po. Well, alam po talaga, yun po yung first, I think yun po yung unang bahagi. No? Pero pangalawa, at gusto kong balikan, meron po mga unfinished business pa Ito pong Quad, no? So, gusto nating malaman ano na ba yung sitwasyon po ng mga POGO, kung hanggang ngayon nakapag-operate pa rin po ba sila. Pangalawa, yung mga personalidad po ng POGO, noong nakaraan, yung mga nasa ibang bansa pa, pwede na ho ba natin silang pauwiin, no? So, kasama ho dyan si former presidential spokesperson, Harry Roque, kasi syempre, ang alam ko, meron po siyang criminal case, no? Na talaga naman po nakadikit dito sa POGO operations. So, gusto ko nating malaman mula sa DFA, mula sa DOJ, ano na ho yung estado ng kanilang panawagan. Una, para kansilahin po yung pasaporte niya. Pangalawa, yung pong kanya pong pagpapauwi sa pinakamaagang panahon sa Pilipinas. At saka, Congressman Terry, yung inyong investigasyon sa mga flood control project, saan po tayo tututok dito? Sorry, yung sa flood control project, very important to. Napag-usapan na po nitong nakaraan. Pag-usapan ho natin dito, ano ba yung mga substandard? Ano po ba yung mga ghost na binabakit? Actually, si Pangulong Marcos, meron daw po siyang initial list nito pong mga talaga tinuturo pong mga sangkot po ng mga taong gobyerno at mga kontratista dito po sa mga substandard and ghost projects. So, sana maimbestigahan din po natin yan. Pangalawa, at very glaring din po ng Pangulo sa zona po niya ito, yung pong kaso ng bumagsak pong tulay sa Isabela. No? So, talagang tututukan din po natin yan kasi hindi ho talaga natin pwedeng palagpasin na yung pong pera ng bayan ay ginagamit lang po doon sa mga hindi naman pala nakakatulong ng mga proyekto katulad po ng mga substandard at mga allegations po na mayroon po tayong mga ghost infrastructure projects. And Congressman Terry, what about investigating your peers? Kasama rin po yan dyan. Kasi yung balita na yung mga contractors ay mga congressman din ay hindi na po bago. Well, narinig ho natin yan. No? So, ang challenge naman ho natin talaga sa lahat po na nag-allege, pangalanan po natin yung pong mga kontratista, congressman, no? Na sinasabi ho nating sangkot sa ganito pong mga proyekto. I think may mga binabagit 67 congressmen contractors daw po involved. To be very clear, ang Kongreso po 317 ang miyembro. So it's just the 20% na kabuuan po ng Kongreso. So I'm quite certain na I think yung integrity naman po of Congress will be intact pagka inimbestigahan po natin yung pong mga
kongresista o mga kontratista na sangkot po sa ganito pong mga usapin. Okay. Alright. Maraming salamat, Bicol Saro Party List Congressman Terry Redon. Maraming salamat. Magandang gabi. Okay, ito yung naputol na usapan natin tungkol doon sa Octa Research Survey. Makakausap na balikan natin si Professor Ranjit Rai na nasa linya ng telepono. Professor, malinaw na po ba? Yes, malinaw na malinaw. Good evening sa inyo lahat. Sorry may technical difficulty. Okay lang po. Naintindihan po na. Anyway, Professor Ranjit Rai, yun nga, yung kanina ang punto ko. Kasi di ba may survey po ang Octa Research na maraming gusto na kumbaga harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Ngayon, itong Senate, ang nakikita kasi ng public is dinidelay ito. Tingin nyo, kumbaga naka-epekto yung ganun nila kaya bumaba yung kanilang trust rating. Alam mo, sa akin palagay, oo naka-apekto siya talaga. And pag tingnan mo talaga yung performance ng Senate, bilang isang analyst, marami ho na-achieve yung Senate ng 19th Congress, ganoon rin ho sa House. Pero tila nakalimutan ng mga ating kababayan doon sa survey, yung maraming magandang ginawa na batas ng Senado. At ginudge lang siya, doon lang sa nangyari nung June. Kaya yun lang nasasabi ko na siguro sangayon ako isa sa malaking driver na pagbaba yung ating nangyari ng impeachment. Ang gusto ko lang ipunto, bagamat bumaba ang Senado, yung numbers niya rated good to very good sa amin sa Octa Research. Kasi marami pa rin ang naniniwala at sumusuporta sa Senado natin. A lot of our kababayan still trust and approve of the rating, the performance of our Senate as an institution. Pero nga lang, sa survey ito, ngayon lang sa aming 3 taon na minomonitor, bumaba sa less than 50%. Now, nag-coincide rin siya sa pagbaba rin ng ratings ng ating Senate President. Si Senator Chis Escudero, bumaba rin yung trust and performance ratings ni Senator Escudero. So, ang nakikita namin malaking driver dyan yung impeachment. So, sa House naman ang unique dito, for the first time, mas mataas ang House kaysa sa Senate sa trust and approval ratings. Significant to kasi marami nagko-question sa leadership ni Speaker Romualdez a few months back. At we thought na baka maapektuhan talaga ng impeachment negatively ang House. Pero actually the reverse happened, Majority of Filipinos continue to trust and approve of the House of Representatives. 8-point increase sa trust at around 8-point increase rin sa performance. Yung historic rebound na to, for the first time, the House of Representatives surpasses the Senate. And it shows that there's a clear signal of public confidence sa leadership ng House. So yun lang naman ang nakikita naming mga findings po na unique. Bakit forever bababa yung numbers ng Senado? Hindi sigurado yun, magbabago pa yung mga numero na to. At bagamat bumaba ng bahagya ang mga numero ng Senado, marami pa rin talaga ang nagtatrust at nag-approve sa performance ito. So yun nga lang, malaking driver talaga yung recent events. Hindi ibig sabihin ito, walang ginawa yung Senado kasi yung Senado, ang daming nagawa magagandang batas, ang daming important investigations na in-undertake yung Senado. Pero tila hindi yun ang natatandaan na ating mga kababayan dito sa survey na to. Ang nakita nila yung nangyari nung June. So yung timing rin ng survey namin kasi July 12 to 17. Nationwide survey, malakas tong time na yun yung usapin ng impeachment. Ngayon naman po, looking forward, when are you going to do your next survey? Because after the SONA, Professor Rai, parang nabaling naman yung atensyon from impeachment to flood control projects. At ang atensyon ay mapupunta ngayon sa mga politiko po natin na sinasabing maaaring kasabwat sa mga illegal at mga na proyektong ito. Siguro ang magandang lesson itong survey of July 2025 is that dapat talaga bumalik sa focus on service and not politics yung ating Kongreso, both House of Representatives at Senate. And alam mo yun, it should remind all the members of the 20th Congress na yung mission nila is to serve the country and citizens. And alam mo yun, yung ating trust and approval or performance ratings ay nakabase doon sa focus on that single mission, which is to serve the country. Kaya malaking bagay dyan yung investigation,
yung resolution sa mga issues na pinag-usapan ni Presidente dun sa SONA niya. And we will conduct a survey in September. So yun yung I think magandang message dyan. Call to service to for both the House and the Senate. Tama na yung politika, ituloy yung public service. Alright. Nako. Tama po kayo dyan. Oo, tama kayo dyan. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai. Salamat. Good evening, sir. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Balikan natin ang mga pangyayari sa Senado. Naroon pa rin si PRTV News correspondent Zandro Ochona. Zandro, anong update? Nagkaroon na ba ng botohan? Milinaw na ba? Dako, Jack, wala pa rin hanggang sa mga oras na ito nagpapatuloy yung debate. Sa katunayan, ang nakasala ngayon na nag-i-interpellate ay si Senador Pia Cayetano at ang nag-privilege speech kanina na si Senador Rodante Marcoleta. Balikan lang natin, Jack, dalawa itong motion na nakabinbin ngayon dito sa plenaryo ng Kamara. Una, ang motion to dismiss ni Senador Rodante Marcoleta. Pero si Senate Minority Leader Vicente Soto III nag-move to table the motion to dismiss. Ibig sabihin ay ipagpaliban ng botohan at talakayin na lang ito kapag natanggap na ng Korte Suprema ang tugon ni Duterte na pinagkokomento matapos ngang maghain ng motion for reconsideration ang Kamara. Sinang-ayunan ito ni Senador Risa Hontiveros at sinabi niyang hindi ito pagsuway sa mismong desisyon ng Korte Suprema dahil hinihintay lang nila yung sagot nga ni Duterte sa MR. Kinalaunan, ang motion ni Marcoleta ay inamyendahan niya at ginawa niya itong motion to archive o isang tabi na o put to rest, ika nga niya, o tigilan na ang pagtalakay sa impeachment laban kay Duterte. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong debate at inaalam pa natin kung talagang pagdedesisyonan nila ngayon kung mananaig yung motion ni Senador Marcoleta o yung motion ng Minority Leader na si Senador Vicente Soto III. Jack? Okay, sige Sandro, papakawalan ka muna namin ulit para makamonitor ka ng live dyan sa Senado. Maraming salamat, Sandro Ochona. Tuloy-tuloy pa rin ang debate at botohan sa Senado kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mas himayin natin ito ngayon at kasama natin dito sa PRTV Prime Media Studios si Attorney Virgil Ligutan. At siya po ay isang senior lecturer sa College of Law ng University of the Philippines. Magandang hapon po, Attorney Ligutan. Ninya and Jack, magandang hapon. Okay, unahin po natin itong issue ng botohan sa Senado. No? Mukhang naiba na hindi na sila boboto to dismiss. Yes. Anong difference ito? Yung sabi kanina ni Sandro Ochona na si Senator Marcoleta hindi na to dismiss, no? Motion to archive. Tapos si Senator Soto table to the motion to dismiss. So parang to archive rin yun. I mean, That's sa tricky. Ninya, that's tricky. Kasi parang there's a Supreme Court decision now, yung Duterte versus House. Sinabi ng Supreme Court na pag na-archive, it's tantamount to dismissal. So for those who are wanting not to have this dismissed, they should be careful. If they agree to the archival, pag sumang-ayon sila sa archival, pag susunod tayo sa House of yung Duterte versus House of Representatives, it's like dismissal. So they have to be careful with that. So kasi para ako, bilang ordinary, di naman ako abogado. Pag sinabi niyang motion to archive, parang may chance pa na balikan. Okay. Exactly. I think that's a good point. Kasi nga, yun yung alam namin as lawyers, na pag na-archive lang, hindi Tipong dismissed. ilalagay lang muna at babalikan ulit. But Jack, yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House, sinabi na doon, pag in-archive, it's tantamount to dismissal. That's the confusion na. Then yung gusto naman ni Senator Soto na i-table, ano naman po yun? For me, yung table kasi, parang it's like saying na let's not decide on this muna. Pwede bang hindi muna pag-desisyonan, pagbotohan? Ano muna, isang tabi muna. I think that would be the more prudent motion among the three motions pending now. Ninya sa Ipagpaliban muna, balikan na lang natin. Yun sa table. Yun ang pwedeng talagang balikan. Yes, motion to table. Kasi pag archive, medyo delikado. Parang iniba lang niya yung words. Oo, iniba. Exactly. They have to be careful. So ako nga, yung di pagkakaintindi ko, pag in-archive,
Kasi ni-archive, lalagay mo lang dyan, then babalikan mo sa future. So, hindi pala yun. You know, Jack, you can intervene in the Supreme Court case now because exactly, yun yung alam namin na pag in-archive, hindi pa dismissed. Pero yung Supreme Court decision handed a week ago, parang naiba. Pag sinabi ng archive, parang that's similar na daw to dismissal. Yun yung parang isang bagay na kailangan tanungin, kailangan i-question. For me, the Supreme Court, with all due respect, To should interpret, revisit that. siguro. Should revisit that Yeah. decision. Yes, so. Naku, ano nga po ito, nakaka-test kasi pati mismo mga abogado katulad niyo ay naguguluhan na din. Exactly. Confusion. There is confusion now with all due respect, Nina at Jack. Ganun pala siya, no? So, Yes. talagang What very does that say misleading about pala our yun, Constitution? Oo, If we are all Yes, confused, yes. even the best ones Yes. are confused. Tsaka, in fact, may rason, but nagsisilabasan yung mga former justices, si Azcuna, si Carpio, si Puno, si Carpio Morales. They are now out in the open questioning ano yung naging desisyon ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. Tsaka yun nga yung sa Philconsa din yung sinight nila na 7 new rules. Kumbaga Yes. mid-game, partner, binago mo yung rules Yes, I think, Pwede ba yun na yes, I think I need to talk to the public. Siguro yung tanong nyo is, at that time ba na in-impeach ng House of Representatives si Vice President Duterte, alinsunod ba yun sa rules? Alinsunod ba yun sa jurisprudence existing at that time? Yes. Wala pong nilapag yung House of Representatives at that time they impeached the Vice President. It just so happened na ngayon may mga bagong guidelines yung Supreme Court. Sinasabi nila, ito yung mga guidelines. That's why may nagre-reklamo yung House. Ba't yun naman i-impose sa amin yung bagong rules? Wala pa namang yung rules na yan. At that time, we did the impeachment. Tsaka, sir, as a co-equal branch, Yes. pwede ba niyang sabihin ng Supreme Court na etong sundin niyo itong bagong rules? Di ba hindi? I think prospectively, Jack, we have no question. Pwede yun. Yun yung dapat Pero dapat i-impose lamang yan sa mga susunod na mga impeachment. Huwag mo namang i-impose Ng yan sa ongoing. tapos na. Hindi, tapos na. Tapos na. Tapos na. But it's like So it does not changing the apply. rules of the game mid-game. Oo, di ba? That's unfair. Hindi pwede yun. Yes, But is it illegal? I mean, it's not. Obviously, this is the Supreme Court talking. Yes, It yes. believes it's right. It's unanimous. That's why a lot of us, mga common people like us, will say, that's Unfair. unanimous. Yeah, unanimous. Oo. Yung isang bagay na I was expecting, siguro may magdi-dissent, but naging unanimous. Alam mo, Jack sa kanina, isang bagay rin na pinupuna ng mga former justices, yung mga factual inaccuracies. Alam mo, kasi nakasulat sa decision na yan na since na-archive yung first 3 impeachment complaint, including yung third na kami yung nag-file, na-archive daw. So, hindi na po pwedeng i-file yung fourth. Naku, I was there. Nauna yung pag-file ng fourth before Bago the archive. i-archive. So, isang parang factual inaccuracy na dapat must be rectified. And I again, was the there. word archive. Yes. You're using the word Diba? archive. And tama ba, sir, doon sa na-interview natin yesterday, na yung isa sa pinagbasihan ng facts sa isang report, news report, totoo po ba yun? ng isang news outlet. That's why ito yung pino-point out ng House of Representatives sa motion for reconsideration nila. Na huwag nyo namang pagbasihan yung decision nyo based on a news report. Ito yung journal Why don't you look at the journal? With all the respect sa Supreme Court, I think ito yung epekto ng absence ng oral arguments. Ito mga bagay na to dapat magsisilabasan, may elicit to from the resource persons through the oral argument. So I'm really hoping that the Supreme Court will take a second look into the decision. Ito yung purpose ng motion for reconsideration. I think yung tanong ng bayan, Jack sa kanina, pag sinabi bang immediately executory, final na ba yan? Hindi pa. So, nasa si desisyon na it's immediately executory. Pero hindi ibig sabihin na hindi po pwedeng baguhin. Pwede pa yan. Yun yung purpose ng
motion for reconsideration. So ang sinasabi nga ni Senator Tito Soto ay intayin yung Hintayin. sagot. Yes. Oo, so ipagpaliban Ipagpaliban. muna. Unless, kasi majority si Senator Marcoleta, majority. Kung nag-vote sila to archive, which means to dismiss. Yun yung decision, yun yung implication ng base Supreme Court case. Oo, Yes. then that's it. The same. Same banana. Oo. Pero- So can they, let's say the Supreme Court reverses its decision and then example ngayon sa Senado, they voted to dismiss or archive. Exactly, that's the point, diba? So it's more prudent now for the Senate not to do anything about it yet. Until and unless po matapos na rin yung kaso before the Supreme Court. Until now, sinasabi doon na it's executory, no question about it. Okay. Pero hindi pa po yan final. It's not yet final, Jackson. Okay, unfortunately. Now, we wala can na tayo. only wait and see what will Yes. happen. And Yes. sabi nga ni Congressman Terry Ridon, pwede pa raw ang isang himala. Oo, Kayo po ba umaasa pa sa himala? Yeah, Are you still hoping na? Yes, Mataas pa rin ba ang inyong Yung Supreme Kutob. Court, yes, yung Supreme Will Court be. reversed itself more than once in previous cases. So pwede yan. May pag-asa pa. Sige. Hindi ka Jack. Okay. Sige sir, Attorney Virgin, dami ko pa sana tanong pero maganda mamaya sabay-sabay na lang tayo mag-monitor ng ongoing hearing po ngayon sa Senado. Again, maraming salamat po Attorney Ligutan, Senior Lecturer ng College of Law ng University of the Philippines. Magandang gabi sir at mabuhay po kayo. Thank you, Attorney. Samantala, nilamon ng sunog ang Happy Land Road sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Sa laki ng sunog, umabot ito sa Task Force Charlie. May umaarangkadang balita si PRTV News Correspondent Angela Babad. Pasado alas 9:30 ng umaga kanina nang itinaas ang unang alarma sa Happy Land Road 10, Tondo, Manila. Makalipas lamang ang isang oras, umabot agad ito sa Task Force Charlie kung saan malawak na parte ng lugar ang apektado at 32 truck ng bumbero ang kailangang rumisponde mula sa iba't ibang parte ng Maynila. Agad namang dumating si Manila Mayor Isko Moreno para magbigay direktiba lalo na sa pagpapaluwag ng daan para agarang makaresponde ang mga bumbero. Sa laki ng sunog, humingi na rin ng tulong ang alkalde sa Office of Civil Defense na nagpadala naman ng helicopter para magsaboy ng tubig mula sa himpapawid. Pasado alas 12:30 na ng hapon nang maideklara na fire under control ang sunog. Tinatayang nasa 4,500 tao ang naapektuhan. Nakikipag-ugnayan naman ang lokal na pamahalaan sa Department of Education para gawing evacuation sites ang ilang paaralan, kasama na rin ang iba't ibang covered courts ng mga barangay. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Viral ang video ng isang babaeng dumura umano sa lagayan ng holy water ng simbahan. Giit ng Arsobispo, isa itong kalapastangan. May umarangkadang balita si PRTV News Correspondent Christian Bascones. Mangiyak-ngiyak ang isang content creator na si Teen Medalla sa kanyang pagpapaliwanag matapos mag-viral ang video ng umano'y pangdudura niya sa lagayan ng holy water sa St. John Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Aniya, hindi niya ito ginawa pero humihingi siya ng dispensa sa lahat ng mga naapektuhan sa pangyayaring ito. Gusto ko maipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. May ko pasaylo pero wala dyan ko nagkuha ng tuwa dito. Idilit magaling na yun ako ang videos pag-upload at to kay di ko gusto mukalat to kay ginag ko nga di daw maayo. Before Pansamantalang ipinasara ang naturang simbahan at naglabas ng official statement ang Archdiocese ng lugar. Itinuturing ni Archbishop Martin Sarmiento na isa itong paglapastangan o pambababoy sa sagradong lugar. Agad niyang iniutos na ipasara ang simbahan hanggang sa maisagawa ang pastoral assessment at penitensya. Isang holy hour of adoration and solemn confessions ang idaraos bukas alas 3 ng hapon para sa repentance o pagsisisi. Muli namang pinaalalahanan ng Archdiocese ang lahat ng mananampalataya na igalang ang mga sagradong bagay sa simbahan bilang pagbibigay galang na rin sa kapwa Katoliko. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. O, dito muna tayo.
Kinumpirma ng social media star na si Bretman Rock na hiwalay na sila ng kanyang partner na si Justice Fester. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Isang love story na naman nga ang nagtapos. Formal nang nagbigay ng pahayag ang social media star na si Bretman Rock tungkol sa estado ng relasyon nila ni Justice Fester. Sa kanyang IG story, sinabi ni Bretman na mutual decision ang kanilang paghihiwalay matapos ang higit 1 taong relasyon. Mananatili rin daw silang magkaibigan ni Justice. For now, mas pinili raw nila pareho na mag-focus sa kani-kanilang mental health at self-love. Sa video, tila nagpahiwatig rin si Bretman na he is not closing his doors to love. We still have love for each other, and I do believe that if divine timing, if we're really meant for each other, then we will find each other again. And Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita. Ako mas nalo ako doon sa dog. Nakita mo yun? Parang yung ano siya, parang Yung dog? siyang Dalmatian Parang na... ako leopard na bulldog. Yan, oh. Ayan o. Ganyan pala. Totoo yan? Siya nakadamit. Oo, parang Anyway. tiger. Pero nalulungkot din naman tayo doon sa nangyari. Oo naman. Pero mukha namang ano... Yung dog lang. Mukhang mutual, In may good mutual terms, respect pa naghiwalay rin sila. sila sa isa't isa. Dito muna tayo para habang inaantay yung impeachment dahil nagdedebate pa po sila dyan sa Senado. Pampatanggal umay yun. Oo. At yan, ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako, si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang susunod na Arangkada Balita!